This is your Manang Lucy from Baguio Chronicle, and welcome to our show, Health Matters with Dr. Tong, or Dr. Frederick Mars Untalan. With us today, Doc, we have a guest from the same field of his specialization. Doc, would you care to introduce our guest for this morning? Oh yes, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon. Ngayong araw na to, meron po tayong magaling na resource person. Siya po ay kasamahan ko rin sa aking specialty sa ears, nose, throat, head and neck surgery. Siya rin po ay taga Baguio General Hospital and Medical Center at nagtuturo din po siya sa School of Medicine sa St. Louis University. At after that, marami pa po siya ibang activity. Siya rin po ang chapter president namin ng ENT Society dito sa North Luzon. At maliban sa pagiging isang ENT head and neck surgeon, siya rin po ay nagpatuloy sa kanyang specialista. Tawag po namin doon, nag-fellowship training sa St. Luke's Medical Center sa Head and Neck Oncology. Welcome po natin si Dr. Sherwin Biasura. Doc Sherwin, good morning. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Ma'am Lucy, Dr. Untalan, Good morning. Mars. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig dito sa ating programa. Magandang topic po ngayon, na napapanahon po siguro dahil meron po tayong tinatawag na National Cancer Awareness Week at saka meron ding National Cancer Awareness Month. So magandang panahon po ito para matanong natin si Dr. Sherwin. Ano po bang meron ngayon sa thyroid cancer? Pwede na rin siguro natin pagkwentuhan yung ano ba yung goiter? Oo nga ba? Ayun, Doc Sherwin. Ano nga ba ang goiter, Dr. Okay, Sherwin? maraming salamat po. Actually, ngayong panahon pong ito, natataon po kasi eksakto po next week, ito po pinagdiriwang po natin ang National Thyroid Cancer Awareness Week. So marami po tayong mga programa regarding po rito. Pero ano nga ba ang thyroid? Ang thyroid po is ito po yung gland na nagpo-produce ng thyroid hormones. Kapag lumaki po ang thyroid, ito po yung tinatawag nating goiter. Ang Goiter Awareness Week po is sinaselebrate din natin every last week ng January. So whole year round po ang ating pag-celebrate ng goiter or thyroid. So kapag lumaki ang thyroid gland, ito po is gland na nandito sa harapan ng ating leeg. Pag lumaki po siya, ibig sabihin, yung po yung tinatawag nating goiter. Pero ang goiter po, marami po ang iba't ibang klase ng goiter. Meron tayong tinatawag na nodular goiter, merong mga endemic goiter. Yung endemic goiter, yun po yung mga kulang sa iodine or iodine deficiency na tinatawag. Pero mostly po, dahil sa mga programa ng ating gobyerno, dahil sa iodine supplementation, kunti na lang po ngayon ang nakikita natin na ganito sa, lalo na dito sa ating region, sa Cordillera Administrative Region. Ang karamihan po nakikita natin ngayon is mga goiter nodular non-toxic. So may mga nagtatanong dyan, ano ba ang non-toxic? So usually, ang goiter po kasi, meron tayong, nagpapa-blood test po tayo. Ito po yung tinatawag nating thyroid function tests. Ang thyroid function test, ito po yung FT4 and TSH, yung free T4 and thyroid stimulating hormone. Oo, tama yan. Pag nagpa-blood works ako, kagaya ko kasi I have a history of goiter. No? One of the things that they monitor sa aking dugo ay yung TSH ba? TSH and FT4. Uh-huh. Ngayon po, kung mataas po ang FT4, yun po yung tinatawag natin na hyperthyroid. And kung mababa naman po, yun po yung tinatawag natin na hypothyroid. Ano po usually ang mga symptoms nun? How would you differentiate? Visually ba nadi-differentiate ang hypo at saka hyper? Yes po. Pag hyperthyroid po, sila po yung, kasi hyper siya, ibig sabihin, mataas ang FT4, mas mabilis ang metabolism. No? So, ibig sabihin, kakaroon sila ng tremors, nanginginig, palpitations, tapos increased bowel movement, ilang beses tumae sa isang araw. So, payat din, Doc? Payat. Kasi tapos yung mga buhok nila is medyo nakukulot. Yung mga mata medyo lumuluwa. So, yun po yung mga natin. Ang hypothyroid naman is sila po yung kabaliktaran ng hyper. Sila yung parang laging matamlay, laging depressed, tumataba. So, yun po, kabaliktaran po yung mga nararamdaman nila. So, yun po, no? Ang tanong ngayon, ano po yung gamot, no? Kung halimbawa, may nakita tayong goiter. So, ipapatest po natin sila. Pagka non-toxic siya, ibig sabihin, normal po yung thyroid function test. Nagpapa-ultrasound din po tayo. So, ultrasound kasi makikita doon kung bukol ba siya, kung may cyst. Ibig sabihin ng cyst, kung fluid yung laman sa loob. Tapos, meron po tayong tinatawag na thyroid scoring. Makikita po doon sa ultrasound kung medyo suspicious ba siya or hindi. And after nun, kung may indication po tayo for biopsy, nag-FNAB po kami.
Ang Meaning, Doc? FNAP Sorry. is fine needle aspiration biopsy. Oo. So, nagbabiopsy po. Na-experience ko rin po yan. Sa FNAP, Biopsy. meron po tayong Yeah. fine needle, tutusukin yung thyroid, tapos Mhm. ilalagay po namin sa slide. Okay. And then, isasabit po namin for biopsy sa pathologist natin. Mhm. So, doon po malalaman kung benign or suspicious o malignant. Okay. Ngayon, kung suspicious po siya, indication po yon for surgery or thyroidectomy. Mhm. Pero gusto ko malaman ng ating tagapakinig na hindi lahat ng goiter inoperahan. Mm. Okay? So, meron po tayong tinatawag na gamot muna para try na paliitin. Doc, this is just from my personal experience. So I developed that goiter when I was pregnant with my second child. And then my OB-GYN was saying that antayin natin ang mga anak ka because that goiter, which was very prominent at that time, she said that it will shrink. May ano ho ba? May effect ho ba ang hormonal level? Kunyari sa aming mga babae. Yes po, meron po. Medyo related po ang hormonal, no? Oh. Kasi, gaya nga po nasabi ko kanina, ang thyroid po kasi isa siyang endocrine gland po siya. Mhm. So, apektado rin po yun. So, tama po yung obigay ninyo. So, ngayon po ma'am, kumusta? I never went through operation. Sabi ko nga kay Doc, medyo takot ako eh. Takot akong mahiwa. But it's still there, I would think. There are times na nakakapa. And it doesn't disturb me at this stage. Wala namang simptomas na nararamdaman. So, ang mga simptomas po kasi na dapat Ano? nating bantayan, lalong-lalo na kung nagko-consider tayo ng cancer, Mhm. unang-una, parang may bara sa lalamunan or globus sensation na tinatawag natin. Kasi, subukan mo ma'am, ilagay mo po itong daliri mo dito sa lunok pa. Hirap na manok, di ba? Mhm. Di lalo na po sa mga patients na may malalaking thyroid. Kasi pwede po diyang i-compress ang trachea and esophagus o yung lunukan. Mhm. Ang pangalawa pong titignan po natin kung nagkakaroon ng hoarseness, napapaos. Paos. Kasi pwedeng yung bukol, pwede pong kinakain niya yung recurrent laryngeal nerve. Nagsusupply ng larynx ng ating paggalaw ng ating vocal cords. So, apektado ho ang ating boses pala pag ano. Yes po, lalo na kung nagko-consider tayo ng cancer. Oh. And very notorious po kasi ang mga thyroid cancer na kumakalat sa mga kulani. Mm. So, ang kulani po yung mga lymph nodes or sa local terms, ang salamagi nga po natayo. Good. Yeah. It's usually found behind the ears, Doc? Actually, hindi lang po behind the ears. All over the neck po, meron po tayong mga lymph nodes. So, yun po yung mga kailangan bantayan natin. So, ang bilin ko po sa mga tagapakinig natin, babantayan po natin ang ating leg. Pwede pong self-physical examination. Mhm. Pagkatapos ating maligo or nasa harap tayo ng mirror, pwede pong kapain natin ang leg natin. Tapos kung may suspicious po na bukol, magpakonsulta po sa aming mga ENT. Actually, Manang Lucy, marami tayong mga pasyenteng nakikita. Pupunta lang sa clinic namin, sa ENT, may nararamdaman sa lalamunan. Mhm. Pero, siyempre, ang ginagawa po namin ay ultrasound po tayo. Minsan, may mga nakikuha po kaming nodules less than 1 centimeter. Yes, Kaya mga, maganda magpa-check up din sila. mga incidental findings po nakikita natin. Mhm. When at that stage po na maliliit na nodules, maliit pa yung relatively na 1 centimeter, Doc? If hindi na pagbigyan ng pansin o hindi ipinakita, can it grow and get complicated and affect other parts of our throat? Paano po yun, Doc? Yes po, maaari po. Oh. No? Pero hindi po lahat ng maliliit na thyroid is pinapatulan namin operahin. May mga indication pa tayo for Oo. surgery. Oo. And pati po yung FNAB na sinasabi natin, Mhm. kung sobrang liit po niya is, ang ginagawa po natin, ina-advise natin yung patients for observation lang muna. No? Mhm. So, yun po yung babantayan. Pero kung medyo suspicious po siya and medyo maliit, kasama po natin ang mga espesyalista na sa radiology, pwede pong gawin ang ultrasound-guided biopsy. So, habang inu-ultrasound, makita po doon, kukunan po yung nodule. Very important po dito yung monitoring, no? Yes. Sa dugo, nagmo-monitor tayo every 8 to 12 weeks. Ganon din sa ultrasound, binomonitor namin every 3 to 6 months. Doon makikita Manang Lucy kung lumalaki ba to, or maraming ganyang pasyente. Doc, curious lang ako, pero may gender disparity ho ba? Na mas marami sa babae o mas marami sa lalaki? Yes po, regarding po sa incidence ng thyroid or goiter, base po sa ating mga literatures, mas marami po talaga sa mga babae ang nagkakaroon ng goiter. Mhm. Pero kapag ka ang goiter is nagkaroon sa lalaki, medyo mas higher ang suspicion.
na baka cancer siya. So, ang bilin ko po, lalo na kung lalaki kayo, nagkaroon ng goiter, magpa-konsulta po agad kasi gaya nga ng sabi ko kanina, mas higher ang incidence ng cancer sa mga lalaki. Pero mas marami ang babae na may goiter. Oh, pero yung cancerous, mas sa side ng mga kalalakihan. Yes po. Oo. Sa edad naman po, Doc, may mga pagkakaiba ho ba? Sa mga nakaraang buwan sa BJ Sir, nakita natin, parang sa ngayon, marami ng mga bata na may mga bukol. Samantalang noon, paisa-isa lang nakikita natin, lalo na sa thyroid cancer. Ngayon medyo dumadami na. Pero ang isa kasi na kailangang tignan natin dito is yung age ng patient. Actually, ang staging ng cancer, pag more than 55 years old ngayon, automatic stage 2 siya. Pero pag less than 55 years old, pero syempre titignan muna natin yung yung laki ng thyroid, yung nodal metastasis, or mga mets, kumalat ba siya. Pero ang determining factor po sa staging natin ngayon is 55 years old. Pag less than 55 years old, better pa po siya. Pag more than 55, medyo mag-upstage po yung staging natin. Marami rin tayo nakikita man ng Lucy ng mga kabataan ngayon. Sabihin na natin teenage, nagkakaroon na rin ng mga goiters. Maganda rin mapa-check up eh. Tumataas din yung risk ng cancer kasi pag bata yung nagkakaroon ng ganitong bukol sa goiter. Pero what causes goiter ba, Doc? Pag minsan po, pag minsan di natin alam, no? Pwedeng idiopathic, ibig sabihin biglang tumubo na lang. Out of the blue. O, multinodular siya, pwedeng nodular, or pwedeng nagkakaroon ng multinodular. Or pwede rin hereditary, nasa genes, no? Yung iba, meron goiter yung parents, grandparents, so yun po, no? And gaya ng sabi ko kanina, yung diet deficiency sa iodine. Ako kasi, Doc, siguro mas genetic kasi my mom had it. And then of the sisters, 3 kami. Halos lahat meron. Ako lang ang meron. So I trace it to my mom. Wala naman sa ibang kapatid. Good for them. But I had it. But I also noticed that earlier in my life, no, when I had my second child. But later on, when grown up na yung mga anak ko at ako'y nagtatrabaho na sa mga iba-ibang kumpanya, na medyo stressful. That role was kind of stressful at that time. It came back and got worse. Does stress have something to do with behavior ng ating goiter? Kasi parang dormant siya for a while eh. Parang for so many years, parang walang akong nararamdaman. Pag sinabi natin cancer in general, usually ang ina-explain na lang natin dyan, interplay po yan ng genetics and environment. Siyempre, dyan na rin yung lifestyle, the food that we eat. So lahat po yan, minsan pag pinagsama-sama mo, pwede kang magkaroon ng cancer. Andiyan na rin yung stress. Ko, radiation exposure. Ayan, radiation exposure. Malaki tong factor yun sa thyroid. Which reminds me, yung mga cancer patients kasi na, well, outside of the cancer na itong klaseng cancer, yung thyroid cancer na sinasabi natin, part of the treatment package is a radiation, di ba, Doc? Sa thyroid cancer po, ang most common na thyroid carcinoma is yung papillary thyroid carcinoma. Sila po yung mga well-differentiated. Sila po yung medyo may magandang prognosis. So, iba-iba po kasi ang thyroid cancer. Meron po tayong papillary, follicular, medullary, and anaplastic. Ang anaplastic thyroid carcinoma, sila po yung poorly differentiated. Sila yung pangit, no? Na usually, sa literature natin, at saka sa experience po natin na practice, 2 to 4 months, bumibigay na yung mga pasyente natin. Talagang pumuputok. Okay? So, ang thyroid carcinoma po, sa mga well-differentiated, ang gamot po is radioactive iodine. Hindi po siya yung radiation na radiotherapy. Iba po siya. Kasi yung when you say radiation, yes, iba po siya. So, it's a safer kind of radiation. Yes, iodine radioactive radiation. Yung tinatawag nilang RAI. RAI or RAI. Radioactive iodine. Kunyari, lumabas yung biopsy, thyroid cancer, papillary, nire-refer po namin sila sa nuclear medicine specialist and then they do the prescription for the radioactive iodine. Going back po sa ating goiter, if the goiter is detected in younger people, may impact ho ba sa overall development nila? Because if it's found in a child, may impact ho ba yung having a goiter in their progress ng kanilang pagde-develop? Actually po, kapag normal naman po yung thyroid function test niya, okay lang po na maging normal po yung patient. And just in case, at the early age na thyroidectomy siya, meron po tayong thyroid replacement therapy.
So basta tama po yung dosage, magiging normal po yung yung paglaki. kanilang development. Yes, po yung development. So, it's the children probably who go through this na hindi na detect without medical intervention. So, ano po, without medical interventions, what sort of impact will it have in their development po? Pwede po kasi na magkaroon ng goiter at saka mga bukol, pero normal po yung thyroid hormones, no? So, magiging symptoms lang po niya, lumalaki yung bukol at nagkakaroon ng mga pulani. So, yun lang po. Pero regarding sa development, Normal pa rin ang kaniyang phase ng development. yun nga lang, syempre, That's good to hear. habang dumadami yung bukol, mas nagiging komplikado para sa pasyente at para sa aming mga surgeons. Kasi imbis na lobectomy or total thyroidectomy lang, nag-neck dissection pa kami. Ibig sabihin ng neck dissection, mas radical ang pag-opera. Kasi lahat ng kulani, mas malaki na po yung hiwa sa liig. Kailangan po tanggalin lahat. Para hindi po lalo kumalat. Meron din man ng Lucy yung nabanggit ni Doc Sherwin kanina, natanggalan ng thyroid na females, tapos bigla silang nagkaroon ng baby. They got pregnant, tapos wala silang thyroid hormones. Yun, isang problem din yun. Yung baby nila, tinatawag naming cretin. So, minsan may mental retardation yung baby. Yung sa mami, wala. Pero sa baby... Pero sa baby, oo. Kasi kailangan din pala yung thyroid for the development of the Yes po. fetus. Kaya very important okay, po na sabihan natin mga patient, lalo na sa mga post-thyroidectomy patients, na mag-follow up po. Lagi mag-follow up sa kanilang mga doktor. Kasi kailangan po talaga, lalo na pag total thyroidectomy, kailangan po yung lifetime na medication ng thyroid replacement. Yeah. So in the case of that woman getting pregnant, may remedy ho ba yun? Can hormonal replacement take the function of the missing thyroid and allow the fetus to grow normally? Yes, ma'am. Okay. Yun po. So Yun the po ang secret solution there dyan. is Yes po. early detection. And follow up po talaga. Follow up. If they plan to get pregnant, they have to inform their OB doctor na gusto nila magkaroon ng baby para may wala hormonal na silang replacement. Tapos wala na silang thyroid gland, wala silang thyroid hormones. They have to consult. Dapat may konsulta sa kanilang obstetrician at sa kanilang endocrinologist para tama yung hormone levels before they get pregnant. Para sure tayong good side na pag nagkaroon ng baby, ganda yung fetal development, paglaki ng baby, walang mental retardation. Talagang consultation pa rin sa doktor yung mahalaga rito, Ma'am Manang Lucy. Ating mga kababaihan dyan, especially yung mga nasa productive age pa, eto pala ang pwedeng maging impact, May remedyo naman pala, Yes, Doc. All is not lost. So we can have hormonal replacement, in which case it's the OB-GYN now or they go to an endocrinologist. Yes po. Pwede. Okay, oo. So, ano pa yung pwede nating i-share, Doc, tungkol sa goiter? Ang gusto ko i-share is huwag pong matakot magpakonsulta ang ating mga pasyente. Kasi kung tutuusin, ang lagi po namin sinasabi sa aming mga pasyente, ang well-differentiated thyroid carcinoma, basta early detection and management, maganda po ang kanyang prognosis. Ang ibig sabihin ng prognosis, maganda po yung kahihinatnan ng patient. No? So, ang lagi kasing kinatatakutan ng mga pasyente, Dok, may cancer ako. Gaano pa po ang itatagal ko? Yun po yung tanong. Actually, sa thyroid cancer po, lalo na sa mga papillary thyroid carcinoma, ang life expectancy mo is pareho lang sa walang cancer. Basta matanggal siya ng maaga. So, alright. yun po, maganda The secret there, the key there is to take it out, yung thyroid, Yes. para or the cancer. Sinasabi pa nga cyst namin, Manang Lucy, compatible with life. Yes, yes. Yung papillary cancer na thyroid. Oh. So, from what I remember, parang ang sabi nga nila, it's the longest developing cancer of all the cancer types. Is it true at all? Fact check. Hindi nalabi po kasi yung ibang cancer, halimbawa yung mga squamous cell carcinoma, mga cancer halimbawa sa oral cavity, napakabilis po niyan. Isa, 2 buwan or 2 linggo, fungiting na siya, nagdudugo na. Samantalang yung thyroid cancer, pwede pong nandyan na siya, decades na, maliit lang siya. Tapos na incidental finding, pwede po yun. So, medyo may katotohanan din po siya. So, tama ho yun pala. But nonetheless, maganda rin hong namomonitor Yes. at nagagamot ho natin. At kung kailangan tanggalin. Yes. So, Doc, for young mothers out there, ulitin ho natin kung ano ho yung dapat babantayan. Yes po. For Very the important kids, po sa ating lahat, lalong-lalo na either working or non-working, magkaroon po sana tayo ng annual physical examination. Kasi sa annual physical examination, pwede po nating ma-detect yung mga yan habang maaga pa. Very important talaga kung may nararamdaman kayo dito,
Minsan walang bukol, Manang Lucy, di ba, Dr. Sherwin? Walang bukol. Pero pag pumunta ka sa doktor, may nakakapa yung ENT doctor mo. Kaya pinapa-work up yan. May nararamdaman lang habang maaga, maganda yung pumunta na sa doktor. May mga early signs of cancer pa nga tayong tinatawag. Diba? Programa to ng Department of Health noong pa. So, maganda pagsundin yun. Kung may bukol, may nararamdaman, dumudura ng dugo, inuubo, pagbabago ng boses, yan. Maganda magpa-check up na agad. So that's when you need to see your doctor. Pero doc, saan pwedeng pumunta? Meron po tayong mga ENT consultation sa 4th floor OPD building ng Baguio General Hospital and Medical Center para po sa ating mga service patients. Okay. And available din ang po mga consultations natin sa ating mga private ENTs sa mga iba't ibang private hospitals. Yung OPD consultations na nabanggit nyo sa BGH, Yes, yun? po. And does it happen every day or on specific days? Yes po, everyday naman po ang consultation natin except Sundays and holidays. Oo. So there you have it, no? Very accessible ho ang medical services, particularly sa sakit na ito, no? Sa goiter, na pwede palang may ENT consultations po tayo sa mga libre nating hospitals dito sa BGH, MC, Baguio General Hospital and Medical Center, at probably doon din sa mga taga Benguet, sa Benguet Gen. I suppose they also have that. And of course, for those gusto naman ng private consultation, there are private clinics in Notre Dame and SLU also. So doon po, nagkiklinik din po kayo sa Notre, kagaya ni Doc Tom. po kami. Alright. Magkasama kayo sa po Notre. kami. And Ma'am Lucy, meron din po palang mga instances na pupunta sa clinic, akala nila may goiter sila. So, pupunta sila for clearance lang. Oo. No? So, upon check out, cleared, wala silang goiter. Pinakamaganda po talaga is screening. No? Kasi, actually, sa consultation sa aming ENT, pag nagpa-check up po ng leeg or goiter, hindi lang po yun yung chinecheck namin. Holistic po yung approach, ears, nose, throat, head and neck examinations po ang ginagawa namin. No? Kasi iba, akala nila may lump sa leeg, ibang condition pala yung nadedetect namin. So yun po. Kaya, ang advice ko po, pasilip po kayo sa amin. Ito ho yung examination na hindi pwedeng online, ha? These are the kinds of conditions na kailangan makita talaga physically ng doctor. Sabi nga ni Doc Tong nang nakaraan, ang hirap pag nung Online? nauso yun. Paano mo sisilipin Virtual nga consult, naman? mahirap sa ENT yung virtual consult. Tama po yun, Ma'am Lucy. Actually, kami nga pong ENTs ang pinaka-high risk nung time ng Nung COVID. pandemic. Kasi ang complaint, sipon, Oo. sore throat, And then you cannot help but you look closely. Nakatapat ka sa mukha ng pasyente. Probably nakailang infection din po kayo nung nakaraan, Doc? Tama po yan. But thank God they survived, Going further, Doc, mabaling naman tayo sa prevention or early detection, sabihin na natin. Sa mga HMO, yung mga iba kasing kumpanya, they provide, what's HMO again, Doc? Health Management Organization. Health Yeah. Maintenance? Yeah. So normally, ito yung nasa private usually na companies, So you have this privilege that will allow you to go for annual checkups. Is that part of the annual checkups sa head and neck region? Usually, kapag sa mga naka-HMO na for executive check-up, nare-refer po sila sa iba't ibang sangay ng medisina. No? So, para sa mga ears, nose, throat, i-refer sa ENT, i-assess po namin. Correct. No? Pagka upon na examination, dun po kami magre-request kung anong mga laboratory or diagnostics na i-request. So, yun po yun. Pwede po may sama siya. So, kayo po na employed usually sa private, may HMO card kayo. So, make the most out of it. Hindi lang ho yung usual na yung blood count, etc. Pati rin po pati sa ating head and neck region. Yes po. So, sa executive check-up, kasama po yun. Minsan nakakaligtaan nasanay tayo sa heart, sa lungs, sa kidney. Meron ding head and neck naman na. Dapat na isasama. Alam ko comprehensive naman ang coverage nun usually. So, let's make use of it. Kung minsan may mga dadaan ang taon na hindi nagagamit. Yung mga hindi pala bisita sa doktor. But I suggest even if we're not experiencing any symptoms, it's always good to have ourselves thoroughly checked habang kayo ay may pagkakataon. At kayo naman ho na walang HMA holder, card holder kayo, ay pwede kayong pumunta sa ating mga government hospitals.
sabi po nga natin, our government has formed programs, pati yung PhilHealth, lumaki na rin ang coverage. Yes po, tama po Oo, yan. oo. Kasi actually sa government hospital po natin, naka-align po tayo sa iba't ibang activities ng Department of Health. So, buwan-buwan, linggo-linggo, marami po tayong mga nakapilang activities. Sinabi po nyo kanina, Doc, next week will be our... National Thyroid Cancer Awareness Week po. Yes. May event po ba? Hospital? Yes, Celebration? actually po, may mga nakaschedule na rin po na mga programa katulad po nito for next week. Very good. So, napaka-timely pala itong Yes ating po. Maraming programang salamat po ito. sa pag-imbita. So, Although all year round Yeah. naman, may mga programa naman tayo sa ENT oh, na tumitingin sa mga ganitong cases. Every day, may mga goiter na pasyente. We accommodate them and treat them kahit hindi goiter awareness, cancer aware, thyroid cancer so awareness. it's constantly, Parang all year round naman po oo. siya. That's good po, Doc. In my age, I remember growing up, seeing ladies with big lumps on their necks. I don't see that much anymore. Pero may mga iba-iba palang klase. So it's good to know. Kasi baka yun lang ang binabantayan natin. Mayroon pa rin malalaki. Actually, for the information of all po, ang thyroidectomy po, siya ang number 1 surgery namin sa Pagig General Hospital alright. Medical Oo. Center. And kahit sa private practice po namin, yan po yung number Goiter. 1 na census namin na surgeries. Anong usual age po nila? Siya ma'am, diversion from Oh. bata hanggang sa Yung elderly, matatanda, no? elderly. And both sexes, male and Yes, yes, female. po, Mas marami pa rin yung females, no? Yes. Marami pa din babae na may goiter kasi. So again, there you have it, mga tagapakinig, ating mga kababayan dyan. Let's take care of ourselves and pay particular attention to our neck area, no? Marami pa lang pwedeng complications ito. At alalahanin natin na hindi lang pala genetic, no? Hindi lang pala mana o kakulangan ng iodine sa katawan. Yes. May iba-iba ring klase na, sabi mo nga, Doc, may parang out of the blue. Yes, Tumubo po, na lang, yun ang ano? tutubo na lang. Oo, so bantayan po natin yan at marami po tayong doctors na pwedeng puntahan. Kasama na po si Doc Tong at saka Doc Sherwin here. So with that, magandang umaga sa inyong lahat and hope to see you again sa susunod nating podcast sa Sabado ng umaga. So Doc, any parting words? Hanggang ngayon, Manang Lucy, Doc Sherwin, marami pa rin tayong mga kababayan na hindi nakakapunta sa kanilang mga doktor. No? Nabanggit ko po noon na may mga kababayan pa rin tayo na hindi nakikita ng doktor. Ang daming ospital, ang daming klinik dito sa atin, dito sa Benguet, dito sa Baguio, dito sa Cordillera, pero minsan nawawalan sila ng buhay, hindi man lang sila nakita ng doktor. So I believe isa itong advocacy na ating programa, Health Matters, of course. Yes, oo. So again, this is your Manang Lucy and Doc Doc Sherwin. Sherwin. Maraming salamat sa umagang ito at kami inaanyayahan kayo umuli sa susunod nating programa sa Saturday, Health Matters, because your health matters to Baguio Chronicle.